Puno ng kanyang kaharap at nandun si Satan in the form of a serpent. Sa isang status ng ahas, Satanas ay nagbigay ng pagtutukso sa iba. At alam na natin ang kwento, di ba? Dahil napakaganda ng tingin niya doon sa prutas na inalok ni Satan, ay kanyang kinuha at kinain. At doon sa panahon na yun, ay kanyang inalok ang kanyang asawa na si Adam. Adam was saddened by the action of Eve. Nalungkot siya dahil alam niya mamamatay si Eva. Yun kasi ang sabi ng Panginoon. Pero, dahil mahal na mahal niya yung kanyang asawa, kung mamamatay si Eva, mamamatay na rin ako. Kaya kumuha siya. So, ang ginawa ni Ina ay intentional sin. Si Eva ay natukso. Pero si Ina, sinadya niya magkaroon siya ng kasalanan. Kasi alam niya kung hindi dapat, ay kanya pa rin ginawa. So, dito nagsimula yung tinatawag na pag-suway ng ating mga magulang. At ito po ay parang kung puno na binabanggit po natin dito ay yung puno ng kahoy na ginawang cross. Sabi po dito sa Isaiah 65:22. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For us the day of the tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Isaiah 65:22. Ito po yung kamatayan ng ating Panginoon sa cross. Yung puno na ginawang cross. This is the third tree. Ito yung pangatlong puno na naging makasaysayan sa ating kaligtasan. Ito yung puno na kung saan ay ang pangako ng Panginoon na iligtas ng tao sa kasalanan ay natupad. Sabi dito, the promises made to the overcomer include among other eating of the fruit from the wondrous tree. Ito puno ng buhay na ngayon ay ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay ligtas na dito natin maranasan yung kagalingan ng mga iba't ibang karamdaman kung meron tayo. Dito sinasabi po, if not overcome it, will I eat of the tree of life. Sa mga mananagumpay at magtatapat sa ating Panginoon, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tinatawag na bunga ng puno ng buhay na walang hanggan. Revelation 2:7. Blessed are they that do His commandments, and they have the right to the tree of life. Revelation 22:14. So kung titignan po natin mga kaibigan, it is interesting to note that tree played and continue to play a vital role in our lives in the salvation of mankind. The fall came, ang bagsak ng tao ay dumating sa isang puno, and this is the tree of good, knowledge of good and evil, against 1:7. Redemption comes to one who was nailed to a tree. Yung isang Panginoon na magliligtas na ipinako sa cross para sa iyo, para sa atin. Sabi po dito, He whose own self bore our sin in His own body on the tree, meaning the cross of Calvary. And those who will accept the provision made by the transaction will someday eat of the tree of life. So kapag tayo po ay pagdating ng mapalat na araw, pagdating ng ating Panginoon, ay mananagumpay at tatapat sa ating Panginoon, tayo rin ay magkaroon ng karapatan na
na kumain ng bunga ng buhay ng puno na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, yung pagbabasa natin ng panagdaan ay halaga po sa bawat isa sa atin. Dito natin malaman ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung ano yung panukala niya sa atin. Ang nais ko kung tanongin ng bawat isa. Naisip niyo ba kung bakit narito kayo ngayon? Naisip niyo ba kung bakit kayo ay nandito sa tananungan niyo? That is very, very time at very na panahon ay nandito ako. Isa lang pala ang ibig sabihin. Because God has a purpose for you. Mayroong panukala ng Diyos sa iyo, may panukala ng Diyos sa atin at sa bawat isa sa atin. Ito ay para tayo ay ihayag sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon. How amazing is God's love for you and for us. Na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. At kung kanyang for God to love the world, that He is, ibinigay niya. His only begotten Son. Nung ibinigay daw ng Diyos ang ating Panginoon Diyos, ibinigay niya halos lahat ng langit. The best gift that God can give to mankind, the life of Jesus. Pag tayo nagbigay ng regalo, minsan, sabi natin, ay, ibigay ko na yung luto, kasi baka mapanis. Ganun na tayo. Ang Panginoon ay hindi. God gave the best. Pinakamatigil, pinakamabuti na regalo ng langit na kanyang ibigay sa pamagitan ng ating Panginoon. Dahil ano? May purpose. Sabi dito sa last part ng John 15,